Magandang araw. Itago na lang natin sa pangalang Bruno ang ating bida sa istoryang to. 18 anyos at kasalukuyang nag-aaral pa lang ng high school dahil sa patigil-tigil ito sa pag-aaral kaya siya nahuli. Matangkad ito sa kanyang edad na namanan niya sa kanyang ama. Moreno rin ang kutis nito at may mga katangian siyang alam niyang kaya niyang ipagmayabang sa mga kababaihan, lalo na sa magiging kasintahan niya sa takdang panahon. Panganay si Bruno sa 3 magkakapatid. Siya ang inaasahang makakatulong na mag-ahon sa pamilya dahil hirap na rin ang kanyang mamagulang. At dahil hindi naman na siya nag-aral nung una, ay napagdesisyonan nilang ipasok na lang muna bilang boy si Bruno sa pamilya Silverio. Isang mayamang pamilya sa kanilang lugar. Isang araw, dinala siya ng kanyang tatay upang manuluyan na nga bilang houseboy sa isang mayamang mag-asawa sa kabilang bayan. Kakilala ito ng kanyang ama dahil nagtrabaho na rin ito dito noong mga panahong binata pa ang matanda. Nang makarating sila sa gate ng malaking bahay, ay agad na pinaalalahanan siya ng tatay niya na magpapakabait at igalang ang mag-asawa dahil mababait ang mga ito. "Tao po," tawag ng kanyang ama. Agad na lumabas ang isang matandang lalaking nasa tansya niya'y nasa 60 na. Pero kahit na puti na ang buhok ng matanda, ay makikita pa rin dito ang kagapuhan noong panahong bata pa ito. Malinis ding tingnan ang matanda at talaga namang kagalang-galang. "Oh, si Teban pala," sabi ng sumalubong na lalaki. Siya si Mr. Ben Silverio, ang may-ari ng bahay at isang ahente ng insurance na nag-oopisina sa kabisera ng probinsya. "Tuloy kayo," sabi nito. "Magandang hapon po, sir. Ito nga ho pala yung anak kong si Bruno. Masipag at mabait po yan," pakilala ni Mang Teban. "Basta't ikaw, Teban, naniniwala ako." "Saglit lang at tatawagin ko si Celia," sabi ni Mr. Silverio. Maya-maya ay bumalik si Mr. Silverio kasama si Celia, ang kanyang misis. Nagulat si Bruno pagkakita sa misis ng matanda. Maganda, maputi, at talaga namang sexy si Mrs. Silverio. Mukhang malayo ang agwat ng mag-asawa. Si Mr. Silverio ay nasa early 60s at si Mrs. Silverio ay nasa mid-30s pa lamang. Nalaman din niya sa kanyang ama na nagpakasal si Mrs. Celia dito para sa financial security dahil galing din ito sa mahirap na pamilya. Ginamit ang ganda at utak upang makaahon sa hirap. Si Mr. Silverio pala ay may una ng asawa na namatay sa sakit. Sa paglipas ng panahon, ay umibig ulit si Mr. Silverio at yun nga si Mrs. Celia. Meron na silang isang anak na babae na nasa elementarya pa lamang ngayon. Ipinakilala ni Mr. Ben Silverio sila Bruno sa asawa. Nakipag-shake hands ang magandang misis sa matanda at kay Bruno. "Mabuti naman ho nang may makakasama ako pag nasa trabaho tong si Ben." Nakangiting sabi ni Celia. "Makakaasa po kayo, madam, na mabait at masipag ang aking anak. Kung kayo'y magkakaproblema sa kanya sabihin niyo lamang sa akin," wika ng matanda. "Paano po? Iwan ko na si Bruno sa inyo," paalam ni Mang Teban. "Ikaw naman, Bruno, huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo si Mr. Silverio.
At pag-igihan mo ang trabaho ha? Pahabol na payo ni Mang Teban sa anak. Opo tay, sagot naman ni Bruno. Wala po silang magiging problema sa akin. Pahabol pa ng binata. Maraming salamat Teban. Pwede mo siyang dalawin anumang oras. Sabi pa ni Mr. Silverio. At tuluyan ng umalis ang matanda sa harap ng mag-asawa. Hindi ka ba nag-aaral Bruno? Tanong ni Mr. Silverio nang tuluyan na silang nagtungo sa loob ng bahay. Tumigil na po ako sir dahil wala naman pong perang pampaaral sa akin. Sagot ni Bruno. O siya, pag-aaralin ka naming mag-asawa. Kahit pagkatapos ng eskwela ka nalang magtrabaho. Ani nito. Naku maraming salamat po. Tuwang-tuwang sagot ni Bruno. Sa wakas ay makakapagpatuloy na siya sa kanyang pag-aaral. Nagumpisa na ang manilbihan si Bruno. Nag-aaral sa araw at nagtatrabaho bilang houseboy pag uwi niya galing eskwela. Mabait ang mag-asawa sa kanya. Itinuturing siya bilang isang kapamilya. Bilang manager ng insurance company sa kabisera, ang araw ng trabaho ni Mr. Silverio ay Lunes hanggang Sabado. Umaalis siya ng alas 7 ng umaga at dumarating din ng ganung oras sa gabi. Linggo lang ang araw na nakapirmi siya sa bahay. Isang tanghali. Maagang pinauwi sila Bruno mula sa paaralan. Pagkarating sa bahay, ay napuna niyang tila walang tao sa loob. Ngunit may napapansin siyang kaluskos at mga boses sa taas. Hindi niya yon pinansin at tumuloy siya sa kanyang kwarto sa ibaba upang iwan ang mga gamit at magbihis. Nagpasya siyang maglinis na lang muna ng bakuran. Total naman ay wala siyang gagawin. Wala naman ring assignment na pinagawa ang guro nila. Matapos mag-ayos ng sarili, ay nagpunta na si Bruno ng bakuran. Halos 1 oras ding naglinis ang binata, hanggang sa makaramdam ito ng pagod. Habang nagpapahinga, ay napatingin siya sa taas ng puno ng mangga. Naisipan niyang akyatin na muna niya to dahil hitik sa bunga. Walang kahirap-hirap siyang umakyat. Nang bigla niyang mapansin na nasa tapat pala ng kwarto ni Mrs. Silverio ang puno. At maya-maya lang ay nagulat siya sa napungaran at natuklasan. Sa kwarto ay may 2 tao. Ang magandang misis ni Mr. Silverio at isang lalaki. Sigurado si Bruno na hindi si Mr. Silverio yun kasi matipuno ang pangangatawan at halos kasing edad lang ni Mrs. Silverio ang kasama nito sa loob ng silid na iyon. Biglang kinabahan si Bruno ng mga oras na yun. Mukhang may lihim at may itinatago ang magandang misis ni Mr. Silverio. Naka-nighties lang na manipis to at nakatanggal naman ang t-shirt ng lalaki. Noong una ay nag-uusap lang sila. Tapos biglang humiga si Mrs. Silverio sa kama at tila inakit ang lalaki. Sa puntong yun, nalaman ng binata kung gaano kasabik si Mrs. Silverio pagdating sa kama. Animoy hindi napagbigyan ng matagal na panahon, pero yun naman talaga ang katotohanan. Sobrang busy kasi sa trabaho ang mister niya. Kaya ang misis ay hindi na niya napagtutuunan ng pansin. Nagkulang si mister pagdating sa pangangailangan ng kanyang misis. Kaya naghanap si misis ng ibang lalaking kayang punan ang pangangailangan niya bilang babae. Malinaw kay Bruno ang nakakagimbal na pagtataksil ni Mrs. Silverio mula sa punong kinaroroonan niya. Mabuti na lamang at hindi siya halata mula doon. Kung hindi lagot talaga siya, baka pag nahuli siya ng magandang may bahay, ay maging last day na niya sa pagtatrabaho sa pamilyang yun. Hindi tuloy maiwasang mahulog pa ng lalo ang loob ni Bruno sa kagandahan ng among babae.
Mula kasi nang makita niya ito, ay lihim siyang nabighani dito. Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil alam niyang makakasira iyon sa tiwala ng mag-asawa sa kanya bilang boy. Oo, unang kita pa lang ng binata sa magandang ginang ay na-attract na siya dito. Lalo na ngayon, naaninag niya ang lahat sa magandang misis na ngayon ay kasalukuyang nagkalat ang mga suot sa sahig. Maya-maya'y dali-dali nang bumaba si Bruno at tumuloy sa kanyang kwarto para pakalmahin ang sarili. Pagkaraan ng ilang minuto ay naramdaman niyang bumukas ang main door. Umalis na ang lalaki. Hindi maalis sa isipan ni Bruno ang nasaksihan niya kanina. May tinatago rin palang kapilyuhan ang maganda at kagalang-galang na misis ni Mr. Silverio. At dahil bago lamang kay Bruno ang makasaksi ng ganoong eksena sa buhay niya, ay talagang naapektuhan ang kanyang pagkatao at isipan ng mga oras na iyon. Mula sa araw na iyon, nag-iba ang pagtingin ni Bruno kay Mrs. Silverio. Lagi siyang hindi mapakali at labis ang tibok ng puso kapag nakikita niya ito at makaharap man lamang. Lagi namang nakasuot ng maninipis at maikling damit si Mr. o Mrs. Silverio na animoy nananadya. Napag-aralan ni Bruno ang schedule ng pagkikita nila Mrs. Silverio at ang kalaguyo nito. Tuwing Martes at Huwebes ng tanghali ay lihim silang magkasama. Kaya sinisiguro ni Bruno na nandun siya sa dating pwesto niya oras na dumating ang kabit ng babae. Isang araw, habang nasa taas ng puno si Bruno at naghihintay, napansin niyang nagtatalo ang dalawang magkalaguyo. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, ay umalis agad yung lalaki at naiwan si Mrs. Silverio na bisit na bisit. Simula noon ay di na muling bumalik pa ang lalaki sa bahay. Natapos rin ang mahigit 1 buwan na relasyon nilang dalawa. Mula noon, napansin ni Bruno na nagiging mainitin ang ulo at iritable si Mrs. Silverio. Hindi na kasi sila nagkikita ng dating kalaguyo. Pero kahit ganun, tikom lang ang bibig ni Bruno. Ayaw niyang madamay sa sitwasyon at dun siya nagkamali. Isang tanghali, maaga ulit pinauwi sila Bruno sa paaralan. Papasok na siya sa bahay nang sinalubong siya ni Mrs. Silverio. Maganda ang ngiti nito. "Oh, maaga ka yata ngayon, Bruno?" Nakangiting tanong ni Mrs. Silverio. Nakatitig lang si Bruno nang hindi niya namamalayan sa sexing pananamit ni Mrs. Silverio. "Bruno, kinakausap kita." "Ha? Opo, may meeting po yung mga guro namin eh." Nahihiyang sagot ng binata. Tapos ay nag-excuse ito upang tumuloy na sa kanyang kwarto. Pagdating sa kanyang silid, ay tuluyang natalo ng kahinaan ng binata dahil sa nabungarang itsura ng among babae. Agad niyang ibinaba ang kanyang short at humilata bilang pagtugon sa kanyang uhaw na matagal na niyang kinikimkim para sa magandang may bahay. Maya-maya lang, nagulat bigla si Bruno nang bumukas ang pinto. Si Mrs. Silverio pala. Nagulat din to at napatin kay Bruno at nabaling kaagad ang atensyon nito sa nakabukas na binti ng binata. Agad namang tinakpa ni Bruno ang sarili. Hiyang-hiya siya. Ngunit maingat namang sinara ni Mrs. Silverio ang pinto at umupo ito sa tabi niya. "Bruno, binata ka na. Hindi mo na kailangang mahiya sa akin. At alam kong pwede mo akong matulungan sa problema ko at pati na rin sa problema mo. Kaya mo bang maglihim para sumaya? Para mapasayang tulad ko?" Napalunok si Bruno sa kaba. Hindi niya alam ang susunod na gagawin o sasabihin man lang. Wala pa kasi siyang karanasan sa kahit na sino ang babae. Hindi pa rin siya nagkaka-girlfriend.
Hindi makaimik si Bruno ng mga oras na yon. Pero sa isip niya ay nakuha niya ang nais ipahiwatig sa kanya ng magandang misis. Nahalata naman agad yon ni Mrs. Silverio. Bruno, hihiga ako sa tabi mo at gawin mo ang gusto mong gawin sa akin. Malambing na sabi nito. Tumabi nga ito sa binata. Lumingon agad si Bruno at sa harapan niya ay ang babaeng pinakaaasam niya, nakahiga at naghihintay. Sa puntong yun, medyo lumakas na ang loob niya. Napasulyap siya sa sexy at maputing katawan ni Mrs. Silverio. Maingat siyang napahaplos sa mga braso nito at hita. Tsaka tiningnan niya ang mukha nito na napakaganda. Hindi mo aakalaing 30s na dahil mukhang dalaga pa rin. Bumangon na si Bruno at lakas loob na sinuyo ng halik ang magandang misis mula sa labi paibaba. Unti-unting inililis ni Bruno ang strap ng nightist. Halos mabaliw siya nang masilayan ang lahat ng kanyang pinapangarap noon pa. Oh, titingnan mo na lang ba ako? Pwede mong gawin ang lahat ng nais mo, Bruno. Iyong iyo ko ngayon. Malambing na sinabi ni Mrs. Silverio. Ilang beses na may namagitan sa dalawa ng araw na yun. Bago dumating mula sa trabaho, si Mr. Silverio na walang kamalay-malay sa nangyayari sa loob ng pamamahay niya kapag wala siya. Mula noon, hindi na nag-uwi ng ibang lalaki ang magandang may bahay ni Mr. Silverio. Dahil kay Bruno pa lang, ay labis na ang aliw at saya na kanyang natatanggap kapag magkatabi silang dalawa sa kama. Ngunit alam ng ginang na may hangganan ang lahat ng yun. Kapag natauhan o napagtanto na ni Bruno na mali ang lahat ng yun, ay pwedeng mabago ang lahat. Pero sa ngayon, ay hahayaan muna niyang maglaro sila ng apoy ng binata. Lalo't nalaman na ni Bruno ang pinakatatagong sikreto ng kanyang mister. Ang kawalan nito ng kakayahan sa kama, na lalong nabigyan o nagbigay ng rason sa binata na akuhin ang pagkukulang na iyon. Alang-alang sa ikakasaya ng kanyang misis at para hindi na ito maghanap pa ng iba.